most important part of our service tonight, the preaching of the Word of God. Amen. Okay, please pray na magkaroon tayo ng speaker, no? Mahirap kasi magkumuha kayo ng speaker sa panahon na ganitong situation natin ay mahirap po makakuha tayo ng speaker sa ating mission conference. Kaya sa ating mission night o mission month pala. Amen. Kaya pag-pray po natin yan, mga kapatid. Alright, salamat sa Panginoon. And tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. And buksan po natin sa 1 Corinthians 16. No? Ito po ang binigay ng Diyos sa atin na mensahe. In verse 13 hanggang 15. No? Verse 13 and 15. Nakita na po natin 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 15. Yan po. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po natin sa mga tahanan, tingnan nyo ang salita ng Diyos dyan. Ang sabi dito, verse 13, watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Let all things be done with charity. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Amen. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. No? Pag-usapan natin ngayon ng mga addict. Amen. Addict, no? Okay, tayo po muna ay mag-pray. Tayo muna ay mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat Panginoon sa pagbabasa ng inyong mga salita. Banal na Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan. And Holy Spirit of God, empower the servant. I'm nothing, O God, without your guidance and power. I'm good for nothing tonight, O God. And send us revival tonight, O God. And the line ko, Diyos, continue to speak to us in a very personal way or in very special way, O God. And help the servant, O God. Give me wisdom how to deliver your message this evening. And forgive our sins, cleanse our heart, and make us worthy as we partake the word tonight. Forgive our sins and all these things we ask in Christ's name. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. Yan po ang usapan natin. Nakita natin salitang addicted. No? Yan po ang title natin ngayon. The Addicted in the Ministry. Addicted in the Ministry. Yan po, no? Kailangan maliwanag. Amen. Addicted in the Ministry. Kaya ministry, is doing something for God. Amen. Ang ministry ay mayroon isang gawain na mayroon tayong ginagawa para sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon na nagligtas sa atin. Amen. The word addict, the word addict, addicted. Amen. Ang word na addict ay hindi po masama. Amen. Depende yan sa paggamit ng salita. Kasi nandito sa salita yan Addicted Pero pinaliwanag ng Apostle Paul, addicted in the ministry. Salamat mayroong kasama si Apostle Pablo sa gawain ng Diyos na sila ay addicted sa gawain ng Panginoon. Pag sinabing addicted in the ministry, hindi po sila mapakali kung walang gagawin. Sa gawain ng Diyos, naghahanap sila ng may magagawa para sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nga ang ating misyon, ang kailangan natin sa misyon ay we need to go. Amen? Go ye. Kaya nga mga kapatid, go ye. Kaya ang mission ay para sa lahat. Amen? Mission. Para yan sa lahat. Go ye. Amen. We are missionary. Lahat po ng Kristiyano, you are missionary. Once you are saved, you are missionary. Amen. Ikaw ang nag-aakay. Go ye. Ikaw ang naghahayo ng salita ng Diyos. Amen. Yan po ang go ye. Ye. Individual. We have missionary is individual responsibility. Amen.
Bawat isa, mayroon tayong tungkulin. Now, we are missionary. Saan man tayo dinadala, we are missionary. Amen? Sa school, ikaw ang nandoon, ikaw ang missionary doon. Sa trabaho, ikaw lang po ang Kristiyano doon, you are missionary there. Sa iyong tahanan, ikaw lang po dyan ang Kristiyano, you are missionary. Sa iyong mga mahal sa buhay, ikaw lang ang ligtas sa iyong pamilya, you are a missionary. We need to go and win them for Jesus Christ. Amen. If you are not a missionary, na ikaw naman ay ligtas, something wrong in your Christian life. Dalawang bagay lang po, mga kapatid. If you are not a missionary to the lost souls, you are a mission field. Mission field ka. Amen. Kung hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, ikaw ang dapat akayin. Amen. Mission field ka. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Marami pa tayong mga kapatid, nakakaliligtas lang ay nag-aakay ng kaluluwa. May kasama sila ngayon sa ating live streaming. You know, we need to go soul winning. And we need to give. Amen. Yun lang, pag-giving, medyo mahina ng amen. Amen. And we need to pray. Yun, medyo malakas konti. Kaya salamat sa Panginoon. Yan po ang ating kailangan. We need to go, give, and pray. Amen. Yan po. Diyan po ang kailangan. Ang pinakakailangan dyan, mga kapatid, ang dulo. We need to pray. Amen. Prayer. No? So, the word addict, ay yan po ay hindi masama yan. Depende sa paggamit. Amen. Kasi maraming addict, no? Pag ikaw ay addict sa alcohol, ikaw ay tinatawag na alcoholic. Yan. Pag ikaw naman ay addict sa trabaho, you are workaholic. Amen. Pag ikaw ay addict sa libro, ikaw ay bookworm. Tama ba, Brother Fernan? Bookworm. Amen. Ikaw ay worm ng libro. Iba ko lang bakit naging bookworm yan, no? Pag mahilig sa libro. Amen. Pag ikaw ay addict sa illegal drugs, ay sigurado yan. Drug addict. Amen. So, yan po ang salitang addict. Pero dito sa ating binasa, ay addicted in the ministry. Amen. That's what we need today. No? Christian who are addicted in the ministry. Ito po ang kasama ni Paul. Si Paul mismo ang naggamit ng salitang addicted in the ministry. No? Ministry to the saints. Amen. Yan po, ano? Yan ang salitang addict. No? A person who is addicted to something. Amen. In physical, ibig sabihin, physical dependent on a particular substance. Yan po ang addicted. Another word ng addicted is, ito po, ang ibig sabihin nito, na addicted in the ministry. Ibig sabihin ng word addicted, another word is devoted. Yan po. To a particular interest or activity. Amen. No? Yan po, devoted siya sa particular interest or activity. Yan po, ano? Yan po ang addict in the ministry. You are devoted in the ministry. Amen. You are devoted in a particular activity. Mayroon kang particular, mayroon kang bahagi sa gawain ng Panginoon. You are addicted in the ministry of the saints. Amen? Ito po ang magandang addict. Amen. Hindi ka matukhang. Amen. Oo. Ito ang addiction na
nakakatulong sa gawain ng Panginoon, nakakatulong sa ating spiritual na pangailangan. Amen? Yeah, we are spiritually addicted. Amen. Kaya nga ang the word addict is not harmful and violent word. Amen. Apostle Paul used this word addicted in the ministry of the saints. No? The word addicted apply to his ministry. Amen. So, yan ang kailangan natin. Mga Kristiyano na devoted in the ministry. Amen. Yan po, ang sabi, ginamit ni Apostle Pablo, addicted themselves in the ministry of the saints. Amen. Yan po ang sinabi niya. No? Ministry of the saints. Amen. Oh. Tayo ay devoted. No? Pag devoted ka, hindi ka tumitingin sa oras, hindi ka napapagod. Amen. Ang sabi nga rito sa ating salita ng Diyos, ano? In verse 13, no? Was ye stand fast in the faith, quit you like men. Amen. Hindi po tayo tumitigil. Amen. Nanatili tayong matibay sa gawain ng Panginoon. Yan ang salitang addicted. Amen. Kaya nga sabi niya sa verse 13, no, dito dapat tayo maging addicted. Amen. In verse 13, makita natin, no? Siguro isang puntos lang ating pag-usapan muna ngayon. Ang sabi diyan, watch ye and stand fast in the faith. Amen. Watch ye and stand fast in the faith. Quit you like men, be strong. Amen. Watch. Ibig sabihin ng watch, continue to guard. Amen. To guard our Christian life, especially we need to guard our prayer life. Amen. Kaya yun mga kapatid, no? Yan ang una nating pag-usapan, no? That Christian must be addicted in the ministry. Ano? Anong klaseng ministry? Ang sabi niya, watch ye. Amen. Watch ye. We must be addicted in the ministry. Sa number 1, makita natin, ano? Na ating pag-usapan ngayon. Ano? Ay addicted tayo in the ministry of prayer. Amen? Prayer. Yan ang kailangan natin sa ngayon, kapatid. No? Prayer is the cream of the ministry. Amen? Yung parang kape. Yung kape, mayroon niyang cream. Amen. Nagpapaganda ng lasa. Amen. Kaya lagi yan kasama na sa 3-in-1. Oo. Yung cream. Ang prayer, ministry of prayer, is the cream of the ministry. Amen. Kasi ang prayer, yan ay kailangan sa lahat ng ministry. Kaya nga, mahalaga ang prayer kasi lahat ng ministry ay kailangan ng prayer. Kaya nga, mga kapatid, we need to watch. The Christian must be addicted in the ministry of prayer. Amen. We need to guard our ministry. No? And the first ministry na dapat tayo maging devoted ay sa ministry ng panalangin. Amen. Dito tayo dapat bigyan natin ng diin. At pinakamahalaga sa lahat ng ministry ay panalangin. Kasi lahat po ng ministry ay mahalaga po ang panalangin. Oh. All we do in the ministry, always back up with prayer. No ministry without prayer. Nothing we accomplish in the ministry without
prayer. Oo. You're singing in the choir. You need prayer. You go soul winning. You need prayer. Mayroon kang discipleship sa mga tahanan, sa mga pamilya. Kailangan yan ng prayer. Hindi po pwede na pupunta ka sa isang tahanan na wala kang baon ng panalangin. Amen? Makita natin lahat. Lahat po ng transaksyon natin, lahat po ng appointment natin, lagi yan nakabuntot ang panalangin. Hindi po pwede mawala ang panalangin. Amen? Oo. Kahit nga lang pupunta ka sa trabaho, oo, bago ka magpaandar ng motor, kailangan mo ng panalangin. Oo, sa mga driver, bago mo yan itakbo, ay kailangan yan panalangin. Amen? Hindi mo kasi alami ang sa daan. Amen? Kaya nga, mga kapatid, mahalaga ang panalangin. Kaya nga, ang panalangin is a great ministry. Kaya nga, dapat tayo naging addict, maging devoted tayo rito sa ministry ng panalangin. Amen? Marami tayong mga senior citizen, they cannot go soul winning, but they can minister in prayer. Oo. If you cannot go, you can pray to the goers. Amen. To the soul winner. Amen. Kaya mahalaga ang ministry of prayer. Lahat po ng ministry, always back up with prayer. Amen. Kaya we need to be watchful. Sabi nga, watch. Ye. Amen. Kaya nga, ang kausap ni Paul dito, mga kapatid, ay individual. Ye. Tayo po ang kausap ng salita ng Diyos dito. Tayo, individual Christian, we need to watch our prayer life. Amen. No? Be watchful in our prayer. Amen. Kaya wag nating payagan na mapasok tayo ng kaaway. Amen? Ng kalaban. Kaya nga, be watchful. We need to guard. We need to continual. Oh, continual yan. Continually ang ating prayer. Walang tigil ang ating panalangin, kapatid. Bakit? Mayroon tayong kalaban. Amen. In 1 Peter chapter 4 verse 7, be ye therefore sober and watch unto prayer. Amen. Sober and watch. Mapagbantay. Oo. Tayo. Therefore, sober and watch. Amen. Bantayan natin ang ating buhay. Guard our life, mga kapatid. No? Kasi si Satanas, kapatid, nandyan. No? Kaya nga sabi niya sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because the devil is as a roaring lion, seeking whom he may devour. Amen? Yan po. Pagkulang tayo sa panalangin, ang dyablo ay tayo ay binabantayan. Oo. Pag tayo ay hindi nakapanalangin, diyan siya kikilos, diyan siya gagawa, kapatid. Kaya nga ang isang Kristiyano, pag simula na yan na lumuhod at kausapin ang Diyos, si Satanas na nangihina na. Amen. Nanginginig na. Pag ang isang Kristiyano lumuluhod na at kausapin ang ating Diyos, the omnipotent, omniscience, ano pa yan? Omnipresent, immutable God. No. Pag nakausap na natin ang Diyos, ang dyablo nangihina. Amen? Kaya mapagbantay tayo, mga kapatid. No. Kasi binabantayan ng dyablo ang ating mga kilos, especially our prayer life. Amen?
No? Kaya be watchful. Oo. Kaya makita mo kaagad ang taong kulang sa panalangin. Walang panalangin. Amen? Makita mo yan sa kanyang mga salita. Amen? Kaya we need to watchful in our prayer life and we need to be watchful also in our words. Amen? Oo. Nakakonek ang prayer at ang ating mga salita. Amen? Kaya we need to watch our language. Amen? No? Minsan hindi natin nalalaman, no? Ang ating mga sinasabi, no? The words, mga kapatid, na ating ginagamit, binibitawan, ay mga salita na hindi na nakaglorify sa Diyos. Amen. Oo. Kaya nga bantayan natin, no? Ang ating mga salita. We need to watch our language. Amen? No? Watch your words. Amen? Yan po, mga kapatid. No? Kaya yan ang kailangan natin. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians 4:29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister the grace unto the hearer. Amen? Kaya nga, we need to watch our prayer life and we need to watch our words. Amen? No corrupt communication, no corrupt words proceed out of our mouth. Amen. No? Na ang ating mga salita na ating sinasabi ay yan ay magandang salita na yan po ay nakapag-edify. Amen. Nakaka-encourage. Amen. It may minister the grace unto the hearer. Amen. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga. Oo. Think before you talk. Amen. Magwing sa ating pagte-text. Think before you click sa ating mga cellphone. Bago ka mag-message, aralin mo muna. Ito ba ang message ko? Amen. Sa mga message ngayon, ano? May mga letra, no? Na hindi mo alam. Na yung letra mo pala ay galit ka na. Amen. Alam mo, hindi mo alam na yung letra na ginagamit mo ay letra pang galit. Amen. May letrang, ano yung tawag yan? Sobrang galit. Amen. Eh kung mapadalahan mo yung taong yan, delikado. Kaya nga, think before you click. Think before you talk. Hindi lang basta ka makapagsalita ay okay na. Amen. Okay yan sa atin. Okay yan sa'yo. How about the hearer? Sabi ng salita ng Diyos. The use of edifying. Yung mga salita na ating ginagamit ay nakaka-edify, nakaka-encourage. No? Hindi dahilan na ma-discourage ang isang kapatid. Amen? No? Kaya nga, kailangan ng panalangin. Amen? Kasi kung kulang ka sa prayer, ang lumalabas sa bibig mo, iba. Amen? Hindi blessing, kundi cursing. Amen? Sabi rito Kaya nga sabi ni Paul, not to use of edifying, that is may minister of the grace unto the hearer. Amen? Napakaganda, no? Na makapakinig ka ng mga salita na nakaka-encourage sa mga kapatiran na lahat ng iyong maririnig
sa kanyang bibig, kapatid, ay mga biyaya ng Diyos. Grace unto the hearer. Amen. Oo. Oo. Madali, mapatagal ka sa pag-uusap. Masarap kausap. Amen. Yung maririnig mo sa tao ay puro biyaya ng Diyos. Hindi kasiraan ng tao. Amen. Hindi panira ng tao ang kanyang marinig. Kundi marinig natin sa kanyang mga bibig ay ang mga biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. The grace unto the hearer. Amen. No. Nawa. Oo. Ay ang ating be careful, be watchful sa ating mga salita na ating ginagamit. Na naging blessing ang mga salita na ating binitawan sa mga kapatiran. Nakaka-encourage, no? Naka-encourage sa mga Kristiyano, sa mga kapatiran, nakaka-encourage sa men of God. Amen. Grace to the hearer, sabi ng salita ng Diyos. Unto the hearer. No? Naging biyaya ka ng Diyos sa mga salita lamang. Amen. No? Kasi kung hindi biyaya ang mga binibitawan natin, naglalabas lang tayo ng mga toxic na language. Amen. Toxic na language. Amen. Oo. Mahihilo ka. Oo. Sa mga salita. Kaya we need to be careful bilang mga Kristiyano. Bantayan natin ang ating mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Oo. Na hindi natin alam, kapatid. Na yung mga salita na ating ginagamit ay nakaka-discourage na. Amen? Oo. Naging toxic ka na sa mga kapatiran. Yan ang uso ngayon, ano? Toxic. No? Toxic, no? Sa mga Facebook. Oo. Mga toxic na mga tao. Oo. Kaya mga kapatid, no? Nawa maging blessing tayo, maging sa ating mga salita. Nakaka-encourage tayo sa salita pa lamang, kapatid. Oo. Ano pa? Maging watchful tayo in our words. Maging watchful po tayo in our wearing. Amen? In our wear. Mga kasuotan. Amen. Yan po. No? Yung ating pananamit. Amen. Nawa ay maging watchful po tayo. Na ang ating damit ay damit Kristiyano. Amen. Kaya yun, mga kapatid, ang kailangan natin. No? Na hindi natin pinapadisplay ang katawan. No? Lalo na sa mga babae. Amen. Oo. Huwag nyo nang i-post yan sa Facebook. Amen. Oo. Ang jablo lang ang natutuwa dyan. Amen. Oo. Pag nakalabas ang mga legs ninyo. Amen. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Amen. Oo. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Sino ang natutuwa? Diablo. Amen. Magko-comment pa yan. Beautiful. Beautiful. Wow. Oo. Diablo lang ang nagko-comment yan, kapatid. Amen. Oo. Okay, mga kapatid. Kaya, ingatan natin ang ating mga language, words, mga ating kasuotan, kapatid. Oo. Sa ating mga pinapanood. Be careful. Oo. Sa ating mga pinapanood. No? Our eyes affected our heart. Amen. Kung ang ating napanood ay mga basura, mga karnal na mga bagay. Amen. Oo. Ay pag napanood ka ng karnal na mga bagay, imposible naman na maging spiritual ka.
Amen? Oo. Spiritual, kakapanood mo lang ng mga panoorin na pangsanlibutan, tapos maging spiritual ka. Amen? Parang imposible, mga kapatid. Kaya we need to be watchful. Oo. Kaya kailangan natin, kapatid, ang panalangin. No? Watch and pray that ye enter not into temptation. Amen. Kasi ang tukso, nandyan lang. Amen. Ang tukso ay hindi lumalayo. Oo, hindi tayo naniwala, mga kapatid, sa kanta ni Imelda Papin na utukso, layuan mo ako. Hindi lumalayo ang tukso, kapatid. Lumalapit ang tukso. Oo. Kahit sabihin mo, Pastor, ako ay hari na ng kapangitan. Pwede ka pa rin tuksuin. Amen. Oo. Oo. Yan na yan. Oo. Ay silang muk nga. Natukso pa. Ikaw pa kaya. Amen. Oo. Sabi nila muk, wala ba kaming karapatan na matukso? Natukso. Amen. Kaya mga kapatid, we need to watch and pray. That's how important is the ministry of prayer. Kailangan devoted tayo sa ministry ng panalangin. Oo. Dito tayo. Dito dapat tayo ubusin natin, babad ng ating oras sa panalangin. Ibabad natin ang ating sarili sa panalangin. Amen. Yan po, ano? Ano sabi ng Luke chapter 21, verse 36. Yan. Luke 31. At 21. Verse, ano yan? 36. Basahin natin. Watch ye therefore, and pray always, that may be accounted worthy to escape all those things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Amen. Watch ye therefore, and, sabi rito, pray always. Amen. Pray always. No? Lagi tayong manalangin, kapatid. No? Always. Prayer. Pray always. No? Para malampasan natin ang mga bagay. Mga pagsubok, kapatid. No? To escape all these things that shall come to pass. Maganda, no? Hindi pa nangyayari, ay nandoon na ang iyong pangapanalangin. No? Yan po ang kailangan natin. Prayer. No? Sa lahat ng bagay. Amen? Kaya nga sabi ng Philippians 4:6, be careful for nothing but in everything by prayer. Everything. Imagine, lahat ng bagay, idaan lagi yan sa panalangin. Amen. Oo. Meron kaming friend na pastor. Oo. Bihira mo lang makita yan na ganitong klaseng panalangin. Bago yan uminom ng tubig, pinagpipray niya. Amen. Oo. Sino ang taong nagpipray ng tubig? Hindi. Siya lang nakikita ko. Pag nainom ng tubig yan sa baso, Lord, thank you for this drink. In Jesus' name. Amen. Oo. Nalangin siya. Amen. Tubig lang yan, ha. Oo. Pinagpipray niya na. Kasi sabi na siya ng Diyos, in everything,
by prayer. We need to pray everything. Amen. Lahat po dapat nating idaan sa panalangin. Amen. Kaya mga kapatid, sabi niya, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Amen. Thanksgiving. Supplication with thanksgiving. Yan po ang acronyms ng prayer natin, ano? No? Dapat din natin makalimutan. Adoration. Ano pa? Confession. Action eh. Thanksgiving. And supplication. No? Meron ding acronym ang pray. Amen. Praise God. We need to praise God in our prayer. Yan po ang introduction ng ating prayer. We need to repent our sins. Amen. Yung A, ask and ye shall receive. And Y, yield unto God. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Yan po ang ingredients ng answered prayer. Amen? Ano ba? Philippians 4:6. Anong resulta ng prayer? Philippians 4:7. And the peace of God passeth all understanding. And the peace of God passeth all understanding, and shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Amen? Makita natin, pag tayo nanalangin, kahit ikaw ay dumaan sa mga worries, sa mga trials, kapatid, mga problems, pain, sickness, and diseases, kapatid, pero nandyan, bibigyan ka ng Diyos pag idaan mo sa panalangin, magkaroon ka ng kapayapaan in spite of problems and trials. God give you peace of mind. The peace of God. Pass it all understanding. Amen. Shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Amen. Pag nag-pray ka, your heart and mind focus in Jesus Christ. Amen. Nakapokus ka. Hindi doon sa problema, kundi nakapokus ka sa ating Diyos na makapangyarihan, the omnipotent, omniscience, omnipresent, immutable God. Doon ka nakatingin. Kaya mayroon kang kapayapaan. Yan ang kagandahan. Pag mayroon kang ministry, addicted ka sa ministry of prayer. Amen. Kaya mga kapatid, no? May resulta. Magkaroon ka ng peace of mind. Amen. Oo. Nalala ko ng last year, no? Yung binili natin yung lupa na kabila. Yung 100 square meter, nagbayad tayo. Tapos, nag-lockdown. Amen. Hindi nagawa ang mga papeles. Kasi walang opisina. Amen. Wala tayong makuhang attorney na ano niyan? Ang tawag niyan? Yung pagbayad natin. Oh. Deed of sale. Yan. Hindi nagawa ang deed of sale na nakabigay na tayo ng pera. Oh. Pati resibo. Wala tayong resibo. Nakabayad na tayo ng 600,000. Amen. Paano ito? Nag-lockdown na. Nandoon ang pera natin. Wala sa atin ang lupa. Oh, dinaan natin sa prayer, kapatid. Amen. Oo. Dinaan natin sa prayer. No. Siyempre, kakabahan ka. Amen. Pero mga kapatid, ang nagpapatibay lang sa atin, panalangin. At tiwala sa Diyos. Amen. Sabi ko, mukhang na-scam na tayo. Amen. Kasi wala na tayong papel. Wala na ang pera. No? Tapos, nag-message pa ulit, Pastor, hindi na matuloy. Naku,
Paano hindi matuloy? Ay nandoon ang pera natin. Oo. Pero salamat, mayroon palang plano ang Diyos. Amen. Hindi lang 100, kundi 200. Amen. Kaya ngayon, pinagpipray na naman natin. Kaya dire-diretso sana natin yung bakod. Sabi ng Panginoon, ay wag dyan muna, dyan muna. Doon sa kabila ang bakod niyan. Amen. Ngayon mga kapatid, kasi mayroong ganon ang Diyos. Mayroong ginagawa ang Diyos sa ating mga panalangin. Amen. Kasi inaapakan na natin yan Amen. Pag inapakan natin, natin panalangin, binibigay na ng Diyos. Amen. Oo. Naalala ko nang pumunta dito si Pastor Alan. Sabi ko, halika, punta muna tayo sa lote. Apakan muna natin ang lote. At i-claim na natin sa Diyos. Amen. Nung inapakan, sabi ko, atin na ito. Amen. At binigay ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nga ang prayer, kaya nga ipanalangin pa natin ang dalawang lote na yan. Nakatabi. Amen. Na walang imposible, mga kapatid, sa ating mga panalangin. Amen. Kaya nga ang panalangin is it is important. The most important to every Christian, that we must be addicted in the ministry of prayer. Huwag nating pabayaan ang ating buhay panalangin. Bakit? Kasi wala na yung pinaka-the best na gagawin. Kundi lahat, idaan mo yan sa prayer. Because prayer changes things. Prayer changes situation. Yung mga bagay na imposible, naging posible. Amen. Oo. Prayer. Oo. Hanggang ngayon nga, hindi pa kayo maniwala na nabili na natin ng lupa Amen. Hanggang ngayon. Oo. Nagtatanong ka pa, paano yan naibili? Ay, ang Diyos is a master of impossible things. Yan ang master ng Panginoon. Yung mga hindi natin kaya, yan ang ibigay natin sa Diyos. Ang kaya natin, manalangin lang. Amen. Kaya mga kapatid, kaya nga prayer ang mahalaga na ministry sa ating buhay, kapatid. And the question tonight, how's our prayer life today? Amen. Tayo ba ay maalab pa rin sa ating panalangin o nanlalamig na tayo sa panalangin? Amen. Oh. Kaya nga, sabi meron ako mga koleksyon na mga, mahilig kasi ako magsulat-sulat sa mga Pag may nakita ako, kahit sa mga signboard, pag may nakita ko doon, may ballpen ako niyan, sulat ko yan. May notebook ako yan, sulat ko yan. Yung mga importanteng, sinusulat ko. Yung mga quotation na nakakatulong sa atin, na hindi naman salita ng Diyos, pero nakaka-encourage. Merong ganyan. Amen? Mayroon akong pinsan, siya ay attorney na. Napunta ako one time sa kanyang boarding house. Grabe, kahit saan ako pupunta, may mga quotation. Oo. Hindi nagbabasa ng Bible, pero quotation. Grabe. Na nagpapa-encourage sa kanya. Nagpapalakas sa kanya. Oo. Sa pintuan, lahat, kisame, pag naiga, mayroong quotation na mababasa. Kaya nga mga kapatid, ano ang sabi rito ng quotation? Si Dr. Robin Hill, ang sabi niya, preaching affects men. Preaching affects men. Even, di ba ang preaching? O pagtapos ng preaching, naapektuhan ka. Hindi salita ng pastor, kundi naapektuhan ka sa salita ng Diyos. Kaya the Word of God affect men. Affect our heart. Amen. Yan po ang preaching. Because the preaching, the Word of God is quick
two-edged sword is quick, alive. Amen? It affects our heart. Kaya nga, preaching affects men. Pero mga kapatid, itong pinakamaganda. Prayer affects God. Amen. Kaya nga, prayer is important ministry. Bakit? Prayer affect God. Amen. Let us affect God in prayer. Prayer touch the heart of God. Touch the emotion of God. Amen. Ang Diyos ay may emotion, may feelings, kapatid. And only prayer can touch the heart of God. Amen. Oo. Doon matouch. Oo. Katulad ng isang centurion sa Luke chapter 10 niya tayan, no? Na aming tinuro din sa makapulisan natin, no? Centurion na ang kanyang servant, ang kanyang kasama, centurion. Ang centurion kasi sa Luke chapter 10, iwan ko lang dyan yan. No? Luke chapter 10, din natin mabasahin para matipid sa oras. Yung isang centurion lumapit sa Panginoon kasi mayroong karamdaman. No? Dying na ang kanyang servant, kasama niya na soldier. Ang centurion kasi, ayan ay men with authority, centurion. Kumbaga siya ay hepe ng kapulisan. Kasi ang centurion, 100 men ang kanyang hawak, 100 men. Kaya nga centurion. Century means 100. No, kaya centurion. The centurion came to Jesus. No. Sabi niya, Panginoon, ang aking alipin, ang aking kasama, soldier ay may karamdaman at dying na, wala ng pag-asa. Oo. Pero sabi niya, Panginoon, pwede ba? Huwag mo nang puntahan sa bahay niya. Huwag mo nang puntahan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may authority. Amen. Katulad ko, ako ay isang taong may authority. Oo, nasabihin ko lang sa mga tao ko, magbasa kayo ng Bible. Basa. Amen. Napapag sinabi ni Hepe, magbasa kayo ng Bible. Basa. Amen. May authority. Amen. May authority. No? Yan ang ginagawa natin, kapatid. Yung authority natin na galing sa Diyos. Ginagamit natin ang authority. No? Kaya nga makita natin ang mga kapulisan nagbabasa ng salita ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng authority na ipabasahin sila ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi mo yan basta-basta babasahin. Amen? Na wala kang authority. Pwede mong tawagin yan. Kahit Master Sergeant, Sarinto, halika, basa ka muna Bible. Hindi pwede. No? Hindi ka papansinin ni Sarinto. You need authority. Kaya sabi ng centurion, Panginoon, ako ang taong may authority. Kahit anong sabihin ko sa mga tao, sumusunod sila. Ganon din ikaw, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may authority na pwede mong sabihin ng aking kasama na may karamdaman ay pwede siyang mapagaling. Ay sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wala akong makita na ganitong klaseng tao na mayroong panampalataya na kahit hindi makita ng Panginoon ang isang tao na may karamdaman dahil sa kanyang authority na pwede niya sabihin, ang taong ito ay gagaling. Gumaling. Gumaling. Oo. Gumaling ang tao dahil sa kanyang pakiusap sa Diyos. Iyan ang kailangan natin. Panalangin na mayroong pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya makatid, makita natin, it touch the heart of God. Amen. Yung panalangin na mayroong tiwala at panampalataya sa Diyos. Katulad ng isang babae na dinudugo for 12 years. Amen. For 12 years. Yung babae. Oo. 12 years. Kending mo ng dalawang yan. 12 years.
Oo. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng ating Panginoon. Ako ay gagaling. Yan po, the prayer of faith. Amen. Oo. Sabi niya, sabi ng Panginoon, who touched me? Somebody touched me. Sabi ng mga disciple, no, Panginoon, nagtutulakan lang ang mga tao. No, somebody touched me. And that woman touched the heart of God. Amen. Yeah, we need to touch God by our prayer. Amen? Prayer affects God. Amen. Yan po, no? Yan po. Dito pa, no? Please keep in touch with God by prayer. Amen. Yan po, no? Dito pa isang quotation. Christian which is not praying is Christian straying. Amen. Pag ang Kristiyano hindi nananalangin, no? Yan po ay straying Christian. Naligaw na Kristiyano. Nawawala na Kristiyano. O nagwawala na Kristiyano. Pag hindi praying, siya ay straying. Amen. Kaya nga delikado ang walang panalangin. Amen. Ang Kristiyanong walang panalangin, kapatid, kung hindi yan mawawala sa gawain, yan ay nagwawala na. Nagwawala. Amen. Yan ang kailangan natin talaga. No? Prayer. No? Don't omit prayer in your life. Amen. Make our prayer our life. Amen. Dito pa. Christian who is not praying are Christian who are playing. Amen. Pag ang Kristiyano hindi nananalangin, ang Kristiyano niyan ay naglalaro na lamang. Amen. Pag naglalaro ka, kapatid, paglaruan ka ng dyablo. Pag hindi ka nanalangin, gawin kang laruan ng dyablo. Amen? Kaya don't play with the devil. Pray unto God. Amen? Yan ang kailangan natin. Sabi ni Hugh Miller, prayer is so mighty, an instrument that no one ever thoroughly master all the keys. Amen. All the keys. Amen. Yung prayer ay mighty, makapangyarihan na instrumento ng isang Kristiyano. Ito po ang armas ng Kristiyano, prayer. Makapangyarihan. No? No one ever thoroughly master all the keys. Amen? Hindi niya parang susi. No? Pag maraming susi. No? One time, yung kwarto na yan, napadlock. No? Sa loob. Hindi namin alam kung saan ang susi. Kaya lahat ng susi, sinuksok doon. No? Hanggang ang isang susi, nakabukas. Kaya hindi natin mamaster ang mga susi. Yan ang prayer. Hindi natin kayang i-master. Kaya lagi nating sinusubukan. Ita-try palagi, mga kapatid. Kaya ang prayer, yan po, pag sinubukan mo yan, ay nagbubukas ng pintuan. Amen? Ng pagpapala ng Diyos. Ang prayer ay susi sa lahat ng bagay. Kailangan natin, kapatid, ng susi para sa ating pamilya. Prayer. Kailangan natin ng susi ng financial na pangailangan. Susi lang. Prayer. Amen. Sa ating business. Amen. Prayer ang susi. Kayang mabuksan. Imposible nang mabuksan. Pero kayang buksan ng susi ng panalangin.
Amen. Ganon katindi ang prayer. Yung mga nakasara, nabubuksan. Pag ikaw ay gumamit ng susi ng panalangin. Kaya nga, mighty instrument. No? Na, sige, tuloy-tuloy ka lang hanggang mabukas. Parang maraming susi, hindi mo alam eh. Sige lang, try ka lang hanggang nabukas. Wow. Ganon dapat tayo. Ang langit, bukas, pag tayo nananalangin. Amen? Kasi ang alam lang natin, kapatid, yung Malakay chapter 3 verse na, ano yan? 9. Nasabi dyan, bring all the tithes into the storehouse. May mangako ang Diyos doon, prove me now if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing. Amen. Na hindi natin alam na ang panalangin, nagbubukas din ng langit ng pagpapala. Amen. Tingnan natin sa Luke chapter 3, verse 21. Luke chapter 3, verse 21. Iwan ko lang tama. Luke chapter 3, verse 21. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying. Isipin mo yan, kapatid. No? Ang Panginoon ay nanalangin. Na-baptize ang Panginoon at nanalangin sa Diyos. Ang sabi diyan, the heaven was opened. Amen. Ganon kamakapangyarihan ang panalangin, kapatid. Kaya nga sinasabi ko kanina, ng panalangin ay susi ng pagpapala. Dahil pag ang Kristiyano nananalangin, ang langit nabubukas. Bukas ang langit. Amen. Siyempre, pag bukas ang langit, ay bababa ang pagpapala. Amen. No? Yang sabi ko sa iyo, ano? Ang panalangin malaga. Nagbubukas ang Diyos ng mga oportunidad, mga pagpapala. Amen? Yung mga walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan natin ng prayer. Bakit? Marami tayong pangailangan. Ang Diyos, hindi na kailangan ng panalangin. Kasi ang Diyos natin, wala nang kailangan. Kaya sa atin, dinisign ang Diyos ang panalangin sa mga Kristiyano dahil tayo ay maraming pangailangan. Kaya nga sabi niya sa pattern of prayer, give us this day our daily bread because we have daily needs, kapatid. Kailangan natin ang Diyos araw-araw. Amen. Walang oras, walang araw na hindi natin kailangan ng Diyos. Amen. Kaya yun, mga kapatid, kailangan ibabad na talaga natin ating sarili sa panalangin. Sabi ni Martin Luther, I'm so busy now that if I did not spend 3 hours each day in prayer. Amen. Sobrang busy na ni Martin Luther. Great preacher si Martin Luther. Sabi niya, kung hindi ako makapag-spend ng 3 hours, sobrang busy ko na. Amen. Ang tanong natin, mas busy ka pa? Mas busy pa ba tayo kay Martin Luther? Amen. Nag-spend siya ng 3 hours a day in prayer. Nasubukan na ba natin yan? Na manalangin ng 3 hours a day? Amen? Oo. Yung iba sa atin oo. 3 minutes lang. Amen. Tulog na. Sa umaga na ang amen yan. Amen. Mga kapatid, tulog na. Mga kapatid, makita natin, 3 hours spent in prayer. What a power. Amen. Because prayer is our power. Kaya nga dapat ang Kristiyano devoted sa panalangin ng sinabi ni Paul, addicted in the ministry, especially in the ministry of prayer. Sabi ni Stanley Stone, ng mga quotation na ginagather ko dito, we ask and God do the work.
Amen. We ask and God do the work. Amen. Pag tayo nananalangin, if we pray, God works. Amen. If we don't pray, nothing accomplished. Wala tayong natatapos. Kaya mahalaga ang panalangin dahil ang Diyos gumagawa. Amen. Makita natin sa Book of Acts, Acts chapter 12, na ang simbahan na nalangin. Acts chapter 12. Tapos, sabi ko sa inyo 1 point lang . Acts chapter 12, sambayan. Peter, therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Amen? Prayer without ceasing in the church. Amen. Ang simbahan, walang tigil sa panalangin. Sipin mo yan, non-stop prayer. What a church, kapatid. Na walang tigil ang panalangin kay Peter. Kasi si Peter ay sa panganib, nakakulong na. Pero mga kapatid, makita natin, ang langit gumawa. Pinadala ng Diyos ang anghel. Sinugo niya, papunta doon sa bilangguan. Binuksan ang bilangguan, sinundo si Pedro, pauwi sa church, na ang church, nalangin pa kay Pedro, na si Pedro ay nandyan na sa pintuan. Amen? What a great prayer. Amen? Kaya nga mahalaga ang prayer na yan. Kapatid. God, when we ask, God do the work. Amen. Pag tayo nanalangin, hingi tayo sa Diyos, ang Diyos gagawa, kikilos. Ay gusto nating kumilos ang Diyos sa langit, aba, lumuhod ka, manalangin. Amen. Sabi ni D.L. Moody, Christ soldiers fight the best on their knees. Amen. Oo. Ang mga soldier, the best na gagawin, siya ay lumuluhod. Amen. Because prayer is a battle. Do your best in prayer. Amen. Oo. Kami dati, mayroon pa kami mga prayer vigil. Amen. Oo. Start kami ng gabi, sa umaga na kami matatapos. Nagpapahinga lang kami. Kakain ng pandesal sa gitna ng mga 12, 1 o'clock. Mag-fellowship muna. Pagkatapos niyan, second chapter ng prayer. Hanggang na yan. Hanggang alas 4 na yan. Amen. Partner ang prayer pa. Amen. Kaya makita mo yung partner mo, kapatid, na nanalangin ka, wala na. Goodbye Philippines na. Oo. Hindi na naka-amen. Amen? Kaya nag-aagawan kami. Sino mauna? Aba, ako mauna. Kasi pag ikaw mauna, baka matulog ka na agad. Oo. Kaya mga kapatid, mahalaga ang prayer. Kaya nga sabi ni G.H. Jowett, I rather to teach 1 man to pray than 10 men to preach. Kaya nga sabi niya sa Luke chapter 11 verse 1, Lord, sabi ng mga disciple, Lord, teach us to pray. Amen. Teach us to pray. Hindi niya sinabi, teach us to preach. No? Kasi maraming gusto mag-preach. Ayaw maligo sa panalangin. Amen. Oo. Preaching is the result of prayer. Amen. Mas, alam mo ang nagpipis dito, mas mahaba ang prayer kaysa preaching. Amen. Mas mahaba ang prayer. Bakit? Minsan, hindi mo talaga alam kung anong gusto ng Diyos ay ipipreach. Amen. No. Nung Miyerkules, nakandaan ako ng preaching. Kanina, iba na naman ang sinasabi ng Panginoon. Yan na, ipanalangin. Yan ang prayer.
Prayer ang ipipreach mo ngayong gabi. Amen. Oo. Kaya ang mga preacher, kahit tulog na, nagpipray pa. Lord, no. Yung isang puntos, no. Ikaw na ang sunod. Kaya nagawa namin isang puntos lang. Hindi maubos, oh. Biro mo isang puntos lang. Sabi nga na kanina nandiyan sa ano natin, eh. Wala na ibang puntos to, isa lang. Oo. Sabi ni JB sa akin, isa lang to pa, number 1. No, number 1 lang yan. Kasi hindi pa tapos eh. Number 1 pa lang eh. Lagyan pa natin ng number 2 yan. Hindi na tayo matatapos. Prayer vigil na yan. Amen. Kaya malaga ang prayer, kapatid. Every step in the progress of the ministry is directly traceable to prayer. Sabi naman ito ni Arthur Pierson, lahat ng mga accomplishment natin sa buhay, ititrace mo yan, panalangin ang may gawa niyan. Amen. Kaya wala na. Oo, maganda na maging addict tayo sa prayer, kapatid. Kasi the power of prayer is always available to those Christian who kneel down and pray. Amen. Yan ang kailangan natin, kapatid. Prayer. Huwag tayong kikilos na walang panalangin. Amen. No? Nain ko na sa ang preaching nito sa isang kwento, no? Nung kami ay napunta sa Bulan, no? Naalala ko yung pagpunta namin sa Bulan, no? Siguro mga 1 hour yan, no, biyahe. 1 hour ba yun? Mula sa may pier doon at pupunta namin isang kapatid sa kanilang lugar. Ano ka pa, 1 oras pa yata yun. Tawirin. Oo. Maganda. Oo. Nung pagbalik namin, pag-uwi na kami, nag-enjoy na kami. Sobrang enjoy, ang ganda ng lugar eh. Oo. Biro mo yan, hindi ka makapunta doon kung hindi ka nakasakay sa pump boat. Walang 4 wheels doon na makarating. Dadaan ka sa dagat at makita mo pinakamagandang beach doon. Doon kami. Nag-fellowship ang mga couples. Amen. Pag-uwi namin, sobrang enjoy. Excited sumakay ng bangka. Amen. Nagsakay kami sa bangka lahat. Maganda eh. Sumakay sa bangka, pinaandar ang bangka. Diretso. Mga kapatid, kalagitnaan, naku po, lumakas ang hangin. Namatay yung makina. Tumalbog yung spark plug. Naku. Disgrasya na. Tumalsik ng spark plug ng makina ng motor eh. Siyempre, hindi na umandar yun. Lumakas ang hangin. Parang bagyo. Naku po. Yan pala ang malakas ang hangin doon. Pagtawid mo, yan ang nangyari, kapatid. No. Kaya, akala namin wala na. Nanalangin kami. Amen? Kaya ang dahilan pala kung bakit nangyari yan, bago kami umalis, hindi pala kami nananalangin. Kaya binagyo kami, kapatid. Amen? Kaya bago pa magbagyo, kailangan natin ng panalangin. We need to be addicted in the ministry of prayer. Amen? Yan ang kailangan natin. Kaya hindi na tayo maka-point number 2. Amen? Naghahanap pa kayo ng point number 2. Amen? Mag-ano na po tayo. Amen? I hope you learn something tonight. Tayo po ay mag-pray na. Okay, tayo panalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit. Thank you, God, sa mensahe. Habang tinutugtog ang panyaya, if the Lord speak to you through this message, we need to be addicted, we need to be devoted in the ministry of prayer. Yan po ang kailangan natin. Lahat ng ating gagawin, always back up with prayer. Wala tayong gagawin na hindi yan kasama ang panalangin.
You have problem tonight. Yan ang kailangan natin, prayer. Mayroon kang mga plano sa buhay. Mayroon kang business na isimulan. Yan po, kailangan ng prayer. Mayroong problema, conflict sa pamilya, prayer ang kailangan. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, makapag-ministry sa Panginoon, prayer ang kailangan. Mayroon kang karamdaman ngayon, ang langit bukas kung tayo manalangin. The heaven open when Christian pray unto God. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Kausapin natin ang Panginoon. If the Lord speak to you through this message, mayroon kang pagkukulang, nanlalamig ka sa panalangin, what we need today is revival in our prayer life. Go back! Balik tayo doon sa panalangin. Prayer is oxygen in our Christian life. Baka naghihingalo ka na. Naghihingalo na tayo sa ating panalangin. Sige po. Ang oxygen lang natin. Begin your knees. Kneel down to God. Diyan na magsimula muli ang revival ng lahat ng bagay sa ating buhay. Sige po. Nawa, maging devoted tayo. Maging addicted tayo sa ministry ng panalangin. Sige po, usapin natin. Dakilang Diyos, mga kapatid sa lahat, thank you God for your great message tonight. Thank you for the brethren who come to you making commitment in our prayer life. Thank you God for revival in our prayer. Thank you God, Panginoon. Salamat po sa mensahe. Salamat, Banal Espiritu, sa gabay nyo. Thank you for the wisdom and power that was bestowed upon the servant tonight. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Bless our brethren who come to you with humble hearts, O God, kneeling down, making decision to go back in our prayer life, Panginoon. Thank you. I bring back all the glory and honor to thy name, and all these things we ask in Christ's name. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Amen. Bagamat hindi natuloy ang aming mentoring. Amen. Pero salamat, natuloy ang panalangin. The message of prayer. Amen. Mentoring of prayer. Okay, tayo po ay sambahin natin ang Panginoon sa pangitan nating pagkakaloob. Ang salamat po sa mga kapatid na matapat sa pagbibigay. Salamat po. Thank you sa naka-online. Thank you for sending your offering faithfully to the Lord. Amen. And God will vindicate your faithfulness to the Lord. Amen. Tawagin na po natin ating usher at gampanan natin ating offering sa Panginoon ngayong gabi.
Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa blessing ng iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. At we should be, as a Christian, we should be addicted in the ministry of prayer, Panginoon. Salamat po sa mensahe ng inyong salita, Panginoon. At salamat po sa kay Pastor na patuloy pong ginagamit magatid ng iyong mensahe. Salamat po sa revival and reminder tonight, oh God. And we pray po sa aming pagkakalob ngayong gabi, pagpalain niyo po ito, magamit pa po sa ikalalago ng inyong bahay sambahan, Panginoon, at sa ikaabot pa, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa inyo, Panginoon. Palain rin po namin, O Diyos, ang mga anak niyo po na magbibigay, kayo po magbalik ng pagpapala, Panginoon, sa kanila, Panginoon. At anuman po kasalanan na nakikita niyo po sa aming puso't isipan, humingi po kami ng tawad, Panginoon. Lahat ng ito aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God bless as you give. Amen. Salamat po sa ating offering at sa ating pong katatapos sa service. Bago. Salamat din po, kasama po natin ang Madarang family, si Welia Lumangtad, Glory Rojas. Bisita po ito ni Sister Gemma po, no? Si Ma'am Jane Cagayan, Manuel family, si Ma'am Rose Ison, Lorivel Fraines. Kasama rin po ni Ma'am Gemma, si Ate Vanessa Maniega, si Giselle Ruti, Beng Alba Bonilla, at si Salve Gabayno, Yani Kish. Kasama po ni Brother Clarence, si Joy Cabresa, si Ma'am Joy Cabresa Modina. Amen. Salamat po at kasama po namin kayo ngayong gabi. Amen. Tayo po ay umawit for our closing song. Awitin po natin ng 1, 2, 2, Whisper a Prayer. Whisper of Prayer. 122, Whisper of Prayer. Yeah, Whisper a Prayer. On the first verse, all together sing. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. To keep your heart in tune. God answers prayer in the morning. God
us again on the first verse. Sing, whisper a praise.